Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan at solid supporter na laging nakasubaybay. Handa na ba ang lahat? Ito na ang karugtong sa nauudlot na yung pinapanood na anime recap sa nakaraang episode. Halina't samahan niyo ako. Sa Aqua Wing, ipinakilala ni Rebecca ang Shaki sa VCube, isang website ng pagbabahagi ng video kung saan gumagamit ang mga tao ng maliliit na cube para mag-post ng mga video bilang VCuber. Ang mga taong nakakuha ng maraming view ay kumikita mula sa kanila, na pinaplano ni na Rebecca at Happy na gawin sa kanilang Aunico channel. Sino-censor din ng cubes ang anumang privado, tulad ng damit na panloob ni Rebecca, habang pinapanood siya ni Shaki na pinapatay ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Rebecca na papunta sila sa Blue Garden. Doon, plano niyang irehistro si Shaki bilang isang adventurer, para makapunta siya sa maraming iba't ibang bituin. Habang si Shaki ay nasa sabik, hiniling ni Rebecca sa kanya na maging bodyguard nila ni Happy sandali, na tinanggap niya pagdating nila. Dumating ang tatlo sa Adventurers Guild, Shooting Starlight, at sinabi ni Rebecca na magsisimula na ang kanilang adventure habang nasa sabik si Shaki. Sina Shaki, Rebecca at Happy sa loob ng gusali para sa pagbaril ng Starlight. Gustong hawakan ni Shaki ang lahat ng tao doon ngunit pinigilan ito ni Rebecca. Habang ipinapaliwanag ni Rebecca kay Shaki, sinimulan ni Shaki na abalahin ang maskuladong lalaki na ito at hinihiling na maging kaibigan siya. Habang hinihila siya muli ni Rebecca palayo, napansin ni Shaki ang isang hologram ng isang higanteng babae, na ipinaliwanag niya ay dapat na, ina, at sinasabing mas malaki kaysa sa anumang kilalang bituin. Noong nakaraan, isang adventurer ang naglakbay sa kabila ng Sakura Cosmos at natagpuan si inay ng nagkataon. Pagkatapos noon, nagsimulang sambahin siya ng mga adventurer bilang isang diyosa ng kalawakan, na pinalamutian pa ng Shooting Starlight ang guild ng kanyang imahe. Pagkatapos ay sinabi ni Shaki na sa palagay niya ay nakilala na niya ito noon, na naging dahilan upang tumahimik ang guild saglit, at pagkatapos ay pagtawanan siya. Hindi ito pinansin ni Shaki at tinanong kung gusto nilang maging magkaibigan, dahilan para mas lalo silang tumawa. Nagmamasid si Rebecca nang may kahihiyan at kinaladkad siya palabas ng gusali. Sa labas, binalaan siya ni Rebecca na karamihan sa mga tao ay walang pakialam sa isa't isa. Kapag tinanong ni Shaki kung bakit siya naka-glasses, sabi niya dahil sikat siya sa VCuber, kahit nasabi ni Happy ay wala silang masyadong view. Sa sandaling iyon, inilagay ni A-Thug si Happy sa isang garapo na salamin, na sinasabing siya ay mula sa Star Exit at maaaring makakuha ng isang maliit na kayamanan na ibinibenta siya habang siya ay tumatakas sa kanyang motor. Galit na galit, hinabol ni Shaki gamit ang kanyang ether gear. Samantala, naalala ni Rebecca noong una niyang nakilala si Happy, nag-iisa at iniwan tulad niya. Habang hinahabol ni Shaki ang kidnapper sa maraming tao at nakikita ang napakaraming tao, sumigaw siya na masamang tao ang Thug, gamit ang Satan Gravity para itapon siya sa lupa. Inilabas ni Shaki ang kanyang ether gear at ginawa ng maikling salita ang mga magnanakaw, habang naglalabas ng minigun ang kanilang amo at sinimulang barilin sina Shaki at Rebecca, na naging sanhi ng pagkabasag ng garapo ni Happy. Sa isa pang flashback, napag-alaman na si Happy ay nasagasaan ng isang truck sa harap ni Rebecca, na lumuluhang nakiusap na iligtas siya. Sa kasalukuyan, sinabi ni Rebecca kay Happy na hindi na niya ito papakawalan muli. Si Happy pagkatapos ay biglang nag-transform sa isang robot at pagkatapos ay isang pares ng mga pistola, ang Happy Blaster form, na hawak ni Rebecca, na nangakong babayaran ang gang. Pagkatapos ay gumamit si Rebecca ng Happy Blaster form para makipag-headshot sa mga miyembro ng gang, ngunit habang naglalayon ang boss, hinawakan siya ni Shaki at pinalutang sila sa hangin, na sinasabing makakatulong ito sa kanyang layunin. Pagkatapos ay tinapos ni Rebecca ang boss kasama si Happy, na sinasabi na dahil ang Happy Blaster ay gumagamit ng ether bullets, hindi sila mamamatay. Kinakabahan tuloy si Shaki kung kailangan pa ba ni Rebecca ng bodyguard.
Pagkatapos, sinabi ni Shaki na wala siyang ideya na si Happy ay isang makina, kung saan ipinaliwanag ni Rebecca na pagkatapos matamaan ng truck, siya ay itinayong muli sa isang robotic form. Naalala ni Shaki kung paano niya sinabi na ang pagiging kaibigan ay higit pa sa pagiging tao o makina, na nagpapangiti sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik ang tatlo sa Shooting Starlight Guild. Sa ibang bahagi ng kalawakan, sinabi ng isang pirata sa kanyang amo na may nakakita sa apong hari ng demonyong umalis sa Granbell. Sinabi ng kanilang boss, ang Armored Space Pirate Elsie Crimson, na dumating na ang oras at inutusan ng kanyang crew na magtakda ng landas para sa Blue Garden. Sa Shooting Starlight, isang gagamba ang dumapo kay Shaki, na ikinasindak niya. Nagtataka si Rebecca kung ang isang adventurer ay makakagawa ng ganito, na nag-aalala kay Shaki, ngunit ibinalita sa kanya ni Happy na kailangan lang niyang magparehistro para maging isang adventurer. Binati sila ni Clarice, ang receptionist ng guild. Niyakap ni Happy at Rebecca si Clarice, na nagsimulang umiyak, natutuwa na ligtas ang dalawa. Ipinakilala ni Rebecca si Shaki kay Clarice at tinanong siya kung maaari niya itong irehistro bilang isang adventurer sa kabila ng kakulangan ng karaniwang kinakailangang identification paper. Kinukot siya ng guild ang pagbabalik ni Shaki, ang lalaking nakatagpo ni nanay, at pinagtatawanan siya. Biglang lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Lobelia Christie, at tinawag si Rebecca na isang ground level beekeeper na may basurang pusa habang sinisingil ang isang sabik na fan para sa isang autograph na binubuo ng isang cartoonish na dumi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rebecca na magretiro na lang siya pagkatapos na hindi masyadong maganda ang kanyang mga kamakailang video. Ipinakilala siya ni Rebecca kay Shaki bilang isang sikat na beekeeper, bagamat itinutuwid siya ni Lobelia na siya ay sobrang sikat na beekeeper at walang sinuman sa Sephora Cosmos na hindi nakakaalam ng kanyang pangalan. Bagamat sinabi ni Shaki na hindi niya narinig ang tungkol sa kanya, sinabi ni Lobelia kay Rebecca na patuloy na mag-post ng mga boring na video upang maging mas maganda ang hitsura niya, na naging sanhi ng pagluha ng blonde. Habang papaalis si Lobelia, hinawakan ni Shaki ang kanyang pulso at ginamit ang kanyang ether gear para Sa sandaling iyon, natapos ang online registration ni Shaki at ibinigay sa kanya ni Rebecca ang kanyang bagong adventure license. Dahil hindi niya alam ang kanyang apelyido, ipinarehistro siya ni Rebecca bilang Shaki Granbell. Sa sandaling napansin niya ang ranggo ng Class E sa kanyang card, sinabi sa kanya ni Rebecca at Happy na ito ang pinakamababang ranggo ng adventurer, kung saan sila ay bahagi rin. Narinig nila ang mga tao na nanunood ng pinakabagong video ni Lobelia, na naging dahilan upang malungkot na aminin ni Rebecca na maganda ang kanyang mga video. Pagkatapos ay sinabi ni Shaki na alam niya kung paano nila gagawing mas mahusay ang mga video ni Rebecca kaysa kay Lobelia. Ipinahayag niya na pupunta sila at magkikita sila ni Inay, na siyang unang gumawa nito habang nag-iisip habang tila pamilyar siya kay Shaki. Gayunpaman, dahil nakatira si Inay sa labas ng Sephora Cosmos, kakailanganin nila ng mas magandang barko at mas maraming miyembro ng partido na tutulong sa kanila. Nagpasya si Rebecca na humingi sila ng tulong kay Professor Wise, ang taong nag-ayos kay Happy. Bumalik sa guild, dumating si Elsie Crimson at ang kanyang crew na hinahanap si Shaki, kasama ang isang miyembro ng guild na nagsasabing papunta siya sa Planet Norma. Pinaalalahanan siya ng isa sa kanyang mga tauhan, at ipinakita ni Elsie na alam na niya, na patay na ang planetang iyon. Samantala, sa Aqua Wing, sinabi ni Rebecca kay Shaki na maaari siyang manatili sa guest room, dahil tumanggi itong makibahagi sa kanyang kwarto sa kanya. Sinagot ni Happy ang tanong ni Shaki, na ang barko ay lumilipad mismo dahil ito ay nasa autopilot. Naiintriga, tinanong ni Shaki kung maaari niyang piloto ang barko. Sumang-ayon sina Rebecca at Happy, iniisip na maaari silang makakuha ng maraming view mula sa kanya na lumilipad sa unang pagkakataon. Ni-record nila si Shaki na nagpipilot sa barko. Nang malapit na sila kay Norma, sinabi ni Shaki na gusto niyang mapunta ang barko. Nagpasya ang dalawa na hayaan siya at turuan siya kung paano mapunta, ngunit pinindot niya ang mga switch ng sabay-sabay. Mabilis silang pumasok sa atmosfera at umiiwas sa mga haligi ng lupa na bumabagsak mula sa langit hanggang sa bumagsak sila sa isa sa mga kristal at pinaharap muna ang kanilang barko. Galit ngunit masaya si Rebecca na nakuha niya ang footage nito, habang iniisip ni Happy kung ano ang gagawin sa barko.
Itinaas ito ni Shaki sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ether gear upang gawing mas magaan at ibinaba ito pabalik. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang alarma na nagbabala sa tatlo na malapit ng umulan ng Earth Ether Crystals, na ikinagulat ni Shaki. Ipinaliwanag ni Happy na Ether ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan na nasa lahat ng bagay sa universo, kung saan hindi makaagham na mga termino, maaari itong tawaging magic. Sa kaso ni Shaki, ang kanyang ether gear ay maaaring muling ayusin ang daloy ng ether sa kanyang katawan tulad ng gagawin ng isang makina. Si Shaki ay nagtanong kung paano nabubuhay ang mga tao sa isang planeta na tulad nito, kung saan sinagot ni Rebecca na nagtayo sila ng mga lungsod sa ilalim ng lupa upang mabuhay. Si Shaki ay namangha sa lahat ng mga tao at hayop na naruroon at nagtanong kung walang mga surot. Pagdating nila sa bahay ni Professor Wise, tinawag siya ni Rebecca at Happy, habang si Shaki ay kumukuha ng isang set ng goggles at nalaman niyang binibigyan siya ng X-ray vision. Sinabihan siya ni Rebecca na ihinto ang panggugulo sa mga gamit ng propesor, ngunit habang sinusubukan niyang tanggalin ang salaming decolor, isang lalaking may baril ang lumitaw na nagsasabi sa kanila na huwag gumalaw. Tinanong sila ng lalaki kung bakit sila nasa bahay ng iba, at kinakabahang ipinaliwanag ni Rebecca at Happy na hinahanap nila si Professor Weissteiner, ang lalaking nag-ayos kay Happy. Sinabi ng lalaki na siya si Weissteiner bago itanong sa kanila kung sino sila, na ikinagulat ng lahat, 20,000 taon sa hinaharap, isang pares ng mga explorer ang nakahanap ng 2 bangkay ng tao, isang lalaki at isang babae. Pagkatapos ay pumili sila ng kwintas na B-cube at hanapin ang mga salitang, Eden's Zero, na nakasulat sa likod.